Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na minamanipula ka or may manipulation sa inyong relasyon. Ibig sabihin, may pangongontrol. So, kung interesado kang malaman, panoorin ang video na ito. So, without further ado, whoops! So, alamin natin kung ano ba ang ibig sabihin ng manipulation sa isang relasyon. So, ito yung mga ginagawa ng isang partner sa kanyang kapareha to gain advantage or para makontrol niya yung mga bagay-bagay na gusto niyang mangyari sa inyong relasyon. So, ating alamin ang mga signs na ang partner mo, karelasyon mo ay minamanipula ka na. Number 1, ito, yung laging humihingi ng kapatawaran pero hindi naman siya nagbabago. Marami ang ganito sa isang relasyon. Kapag nahuli mo silang gumawa ng kabulastugan o kalokohan, yan, nagiging maamo yan. Humihingi agad yan ng kapatawaran. Nagsosorry agad yan. Humihingi ng apology. Pero after ng encounter na yan, mapapansin mo na wala naman siyang pagbabago. Kaya paulit-ulit lang yung mga ginagawa na yan. At paulit-ulit din siyang humihingi ng kapatawaran. Isang sign yan na minamanipulate niya ang inyong relasyon sa paghingi ng paulit-ulit na apology. Yan po ang number 1. Number 2, ito yung sila yung gumawa ng kasalanan. Pero ikaw daw ang may kasalanan. Anong kalokohan yan, di ba? Sobrang kalokohan yan, di ba? Sila na ngayong gumawa ng mali, tapos i-blame sa'yo. Di ba? Maraming ganyang nangyayari. Actually, yan ang very popular na ginagawa ng taong manloloko. Ito yung tinatawag na gaslighting, di ba? Gaslighting. Kapag yung taong yan ay gumawa ng kabulastugan, lahat ng mga pagkakamali niya ay ibinabaling sa kanyang partner at siya ang sinasabi na may dahilan kung bakit ako naging ganito. Example na lang, nag-cheat yung partner na yan. Tapos pag sinita mo, sasabihin sa'yo, alam mo, kaya ako naging ganito kasi wala ka ng time sa akin. Puro ka na lang trabaho, masyado ka ng busy. Di ba? Yan ang mga uri ng mga gaslighting na yan. Sila na nga yung gumawa ng mali, pero ito pa rin ang gagawing dahilan sa kanilang pagkakamali. Number 2. Number 3. Ito yung gusto mo sanang mag-open up or magsabi ng inyong damdamin sa partner mo, pero pinipigilan mo kasi alam mo na magagalit at magagalit siya. So, ito yung dinadaan sa galit. Ang usapan para lang matigil ka na. Di ba? Ang galing, di ba? Kapag mag-open up ka, kapag magsasabi ka ng inyong damdamin sa kanya, eto na siya, di ba? Ang galing. Talagang dinadaan sa galit. Magtataas ng boses yan. Kung minsan, OA na. Magwawala yan. Di ba? Yung sobrang galit na galit siya dahil sa mga sinasabi mo. So, yan ang isang uri ng pagmamanipula sa isang pagsasama. Dinadaan lahat sa galit. Di ba? Walang mabuting usapan na nangyayari dahil sinasalubong ng galit lahat ng dapat pag-usapan sana ng maayos. Number 3. Number 4. Ito, yung pa-victim. Ito yung madalas na ginagawa ng isang tao na may ginawang kababalaghan. Ito yung magpapaawa effect siya, di ba? Yung magpapaawa at nagpapasimpatya sa ibang mga tao. Ito yung madalas ginagawa para lang yung atensyon or yung sympathy ng ibang tao ay mapunta sa'yo. At ikaw na walang ginawa, ikaw na yung magmumukhang kontrabida. Ikaw na yung lalabas na gumawa ng kasalanan dahil sa pa-victim ng partner mo. Di ba? So ito yung mga magaling na ginagawa ng mga taong gumagawa ng kababalaghan. Pa-victim, pa-biktima, di ba? Alam ko may mga nakaka-experience ng ganyan sa isang relasyon. So isang sign yan ng talagang
pagmamanipula or controlling sa inyong samahan. Number 4. Number 5. Ito yung blackmail. Maraming uri ng blackmail. Ito yung mga emotional, mga physical, pero madalas ito ginagawa ng partner kapag alam niyang meron kang mga kahinaan, meron kang mga nagawang hindi maganda in the past, or meron kang mga sikreto na alam niya. At ito ang gagawin niyang alas para pang-blackmail sa iyo, di ba? Ito, yung kapag meron kayong disagreement, meron kayong pagtatalo, ilalabas niya yung mga ito. Sasabihin niya, example na lang, sasabihin niya, alam ko yung mga kabulukan mo, alam ko yung mga nakaraan mo, huwag kang magmalinis dyan, gusto mo, ilalabas ko lahat yung baho mo. O di ba? Yung mga ganyang style, blackmail yan. Blackmail. Bakit mo inilalabas yung mga ganyan, di ba? Di ba, pumasok ka na sa relasyon na yan. So, ibig sabihin ay natanggap mo na kung ano man yung past or yung history ng partner mo. So, ngayon, ilalabas mo para lang kontrolin yung pagsasama nyo. Bad yan. Isang uri ng manipulation po yan. So, yan po ang number 5. Number 6. Ito, yung iyak or luha. Yan. Yan ang isang magaling na diskarte ng gustong magpaawa, ng gustong humingi ng simpatya sa ibang tao. Di ba? Dinadaan sa iyak, dinadaan sa maraming luha. Pero ito yung isang magaling na manipulation para makuha mo yung simpati ng karamihan. Madalas itong nangyayari sa mga kababaihan o ginagawa ng mga kababaihan na feeling nila sila yung aping-api, pero hindi naman. Kumbaga, kaya sila nag-iiyak para lang mabaliktad yung mga sitwasyon, di ba? Hindi ko sinasabi na lahat ng babae ay ganito, pero maraming gumagawa rin nito. Dinadaan sa iyak at pagluha yung mga sitwasyon na medyo may problema na, di ba? So, syempre, sa normal na tingin, yung umiiyak ang talagang kakampihan, di ba? Pero pag nalaman mo yung totoong istorya, iyan pala ay kabaliktaran. Yun palang nag-iiyak, siya pala yung may kalokohang ginagawa. Di ba? Ang galing-galing talaga yan. So, yan po ang number 6. Number 7. Ito yung nagbibiro lang. Oh, anong ibig sabihin nun? Ito yung mga instances, mga sitwasyon na kapag ang magkarelasyon ay nag-aaway o kaya nagtatalo. Tapos itong isa, edi galit na, marami na siyang sinasabi. Marami na siyang mga personal attacks doon sa kanyang kapareha. Kumbaga, personalan na talaga. Kung ano-ano na yung lumalabas na hindi maganda against doon sa kanyang partner. Tapos, in the end, sasabihin niya, pag alam niya na talagang nasaktan na yung partner niya, sasabihin niya, uy, joke lang yun ha, joke lang yun, wag kang ano doon ha. Di ba? Yan, yung mga personal attacks na yan, dinadaan sa biro, pero totoo yan. Kumbaga, sinasadya yan. Tapos babawiin, kunwari, biro lang, joke lang. Pero sinabi na lahat. Di ba? Inilabas na lahat yung mga nararamdaman niya. Kumbaga, yung mga totoong gusto niyang sabihin sa kanyang partner, ay sinabi niya lahat. Di ba? Yan ang isang uri ng manipulation. Maraming gumagawa nito, maraming nakaka-relate nito. So, yan po ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang iilan sa mga napakaraming uri ng manipulation, pangongontrol sa isang relasyon or pagsasama. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.